Nandito tayo ngayon sa Sea Paradise Yokohama, isa sa pinakasikat na theme park at aquarium dito sa Japan. Sobrang ganda at ang lawak ng lugar na to. Meron silang aqua museum kung saan makikita mo yung iba't ibang klase ng marine animals. Tulad ng mga dolphins, penguins at mga shark. May mga animal show din dito na sobrang exciting. Meron din sila ditong umi farm kung saan pwede ka mag-fishing at lutuin yung mga nahuli mong seafood. Kung gusto mo naman maging close sa mga animal, meron ditong Furiay Lagoon kung saan pwede mo mahawakan yung mga dolphin and yung mga seal at iba pang mga animals na nandito. Ito ay pinaghalong aquarium, theme park at mga interactive experience dito sa Artificial Island ng Yokohama. So tara, at samahan nyo kami explore ang Sea Paradise at tuklasin kung bakit isa ito sa paboritong destinasyon ng mga lokal at turista dito sa Japan. So pagpasok natin dito sa mismong Sea Paradise is mauna natin makikita itong maliit na amusement park na to. Merong mangilan-ngilan na mga pwedeng masakyan ng mga rides and more on mga pambata siya. Medyo naliligaw pa kami, no? Hinahanap namin. Ang laki kasi na itong lugar na to. And yun, naghahanap lang kami ng mga symbol kung saan kami dadaan papunta. Kasi mauuna kami doon sa Aqua Museum, which is yun talaga yung pinurchase namin na ticket sa pagpunta dito. And syempre, may kasama tayong bata, si Yukito. Kaya talagang mas mag-e-enjoy siya doon. Ay, baka di niya pala alam pangalan niya. Siya si Jones, ako si James. So, magkaparehas lang halos. So, ayan, nakita nila. Merong symbol dito, Aqua Museum. 100 meters. So medyo malayo pa ilalakarin namin. So sakto talaga yung pinili namin naman. Ngayon is October na, no? Na kahit maglakad-lakad kami dito, magpaikot-ikot is hindi mainit dahil malamig na yung hangin. 100 meters. Let's go. So yun, medyo malapit-lapit na kami. Food court. Okay, food court ng Aqua Museum. At iniisip naming mag-rides pagkatapos namin dito sa aquarium. So merong parking dito ng stroller. Grabe, nandyan lang din yung mga gamit nila, no? Tiwalang tiwala. Ang magnanakaw dito yan. Ang ibon. Yung uwak. Kasi sobrang daming uwak dito sa Japan. Mahilig sa mga alkal. Ang lalaking ibon pa naman ang uwak. Hilig nila magkalkal ng basura, yung mga gamit. Minsan mananakawan ka. Kaya yun yung symbol na nandun. Hindi tao. So ito na yung pinaka-entrance ng Aqua Museum. Ang lapit sa atin ng mga dolphin. Ayan. Penguin ba? Penguin pala. Penguin. Ito lang siya. Kaya talagang enjoy na enjoy si Yukito. Ayan. Ang lapit kasi masyado. Siyempre pati yung mga ibang bata. Sabi mo box rope ng ceiling. So, hindi naman natin first time makita. Yung sa Hokkaido nakakita na tayo ng polar bear. Grabe laki na. So first time ko makakita ng ganito. No? Grabe laki niya. Siguro mas malaki pa siya sa akin. No? Mas wala ka pa sa tao. So yung meron nakasulat dito, while loose pala siya. Nagulaan na ako seal, pero sobrang laki kasi niya. Grabe laki. Yung lalaki daw, kayang umabot ng 2,000 kilos. 2 tons yung bigat. Sobrang na-amaze ako. Ikaw, ano masasabi mo dito sa walrus? Oo nga, ang laki. Sobrang laki. Saka yung paa dalawa yung paa niya pala magkaganon. Grabe yung fangs na itong iso. Ang laki. Patrake tayo. Yung mga penguin masaya, marami sila. Samahan mo nga kung malungkot. Gusto nga si samahan yung polar bear. Mag-isa lang daw eh. So iiwan na lang namin siya dito. Naawa siya eh. Hindi, kasi hindi katulad na itong penguin, no? Ang dami nila. At narating na nga namin itong pinakamalaking aquarium na meron sila dito. Kung saan makakita tayo ng iba't ibang klaseng sea creatures na magkakasama sa isang malaking tank. At talaga namang nakaka-amaze to makita ng personal. At ito ang pinakamalaking aquarium na nakita ko dito sa Japan. Ito naman yung kuha natin mula sa second floor at makikita natin yung mga tao sa may baba. At kung mapapansin nyo, meron parang escalator na dumadaan doon sa gitna ng mismong malaking aquarium. At yan ang sunod na papasukin natin. So dito sa may part na to, pwede raw namin mahawakan etong mga saltwater fish. At ang maganda dito, nagbigay sila ng chance para mahawakan tong mga to. At yung nakakulong dito, ayan, sea urchin. So ayan yung pinakamalapit dito na pwede mong hawakan. So, ikaw babe, subukan mong hawakan. Malambot? Para siyang bato. Narang ba to? Oo, bato lang ikaw. Buhay ba talaga to? So yun, yung sea urchin, wala masyadong humahawak. Saan mo nakita ulit yung babe? Jessica Soho, parang ganyan yung tsura niya. Cucumber, may cucumber ganyan siya. Tapos sobrang mahal niya, no? Mahal daw. Kinakain daw yun, mga ganyan. At syempre, napakarami pang klase ng isda ang makikita ng malipitan dito sa aquarium. Pero ngayon, didiretso na tayo kung saan ginaganap
yung dolphin show na talaga namang inaabangan ng mga tao. Alright, so yun. So chinek namin yung schedule ng performance ng Dolphin show. taktong alauna, kaya pinilit kagad namin makaakyat dito sa 4th floor para mapanood to kasi by schedule lang siya. Meron pa malaking screen doon, no? Hanap lang tayo ng upuan. So yung iba dito na pumunta na maaga, nakapili na sila ng mauupuan nila, syempre. So, yung kapatid ko is nag-CR muna siya and sabi niya mauna na lang kami dito sa baba. Ang problema, kung makikita niya kung nasaan kami, ayan, tingnan nyo naman kung gaano karami yung tao dyan. And doon pa siya manggagaling sa pinakataas. Pero yun, kita-kitsa lang kami mamaya pagtaas na itong show. Ang nakakatawa dito, yung mga performer pala dito ngayon is yung kanina na tinitingnan namin doon sa loob ng aquarium. So pagka wala silang ginagawa, nagsishow sila doon sa loob, then ito yung pinaka-main performance nila. At ngayon isipapakita ko na sa inyo yung ilan sa mga highlights ng Dolphin Show dito sa Sea Paradise. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa channel natin, huwag mo kalimutang mag-subscribe, hit yung like button at mag-iwan ng comment dyan sa comment section. Tapos yung performance ng mga dolphin, mga gaano ba nagtagal yun? Approximately 25 Mga minutes. 25 minutes, no? Mga ganun. Wala pa pala ating oras. Pero marami nangyari. Favorite ko yung inabot yung Bola. bola doon. Ah, yung galing sa taas. So ako, first time ko makita yung white. Yung white, ano ba yun? Ano ba yun? Whale? Dolphin? Parang dolphin. Parang klase rin yata na, Beluga. paki-comment dyan sa baba, yung color white siya na medyo malaki yung noo na mukhang dolphin. So yun, first time ko siya makita and sobrang white pa lang yan sa personal. Hindi ko in-expect eh, parang solid na white siya, hindi siya yung basta kulay white lang. May nakita ko interesting. Ito na yung amusement park sa may baba. Ayun yung pwede ka sumakay oh. So ito yung kabilang side and ayun, nandun na yung dagat. Roller coaster. Ayun pala. Sakot niya, roller coaster. Sakay ka roller coaster. Try lang. O, sakay tayo. Ako, gusto ko talaga yung mga ganyang rides eh. So, habang naglalakad kami dito, dahil nasa mataas kami, natanaw na namin yung mga kainan doon sa baba na siguro dyan kami kakain muna. Nakuha ma? Kuhaan mo? Pag ganyan talaga ng mga cute animals, mahirap may pagsiksikan dito. So, nandito pa rin kami sa roof deck at dito meron malalaking isda. Ano, lalaki. Arwana, oh. Napakalaki na. Sobrang laki na nitong arwana na to. Kaya ako, talaga mahilig ako sa mga isda. Pero hindi ko kaya kasi mag-alaga ng mga ganito kalalaki. Siyempre maliit lang yung mga bahay dito sa Japan. Dito lang siya nakalagay, no? Hindi siya ganong kataas. Mababa lang yung tubig hanggang dito. Ayun nyo, halos kasing laki ni Yukito yung isda na yan. Yung alligator gar, may mga nag-aalaga niyan eh. Asan yung map? Check natin. Yung paano rin, parang sila rin talaga. Oo, sobrang. Ah, mga flamingo. Yan yung red flamingo. So ito nakakatuwa rin makakita na ganito. Second time ko makakita na ito mga red flamingo. So meron ding lugar dito kung saan pwede mo panoorin yung mga dolphin. Oh, laki. Plano talaga namin lumabas. Dito kami napunta. Okay, so ngayon nandito naman tayo sa food court. So tara, pasok tayo. Tapos yung Rito kumakain na siya ng fries. Ito yung mga in-order na. So ayan siya, nag-ramen, gyoza. Sabi ko wag kakain ng marami. Paano tayo magra-rides niyan? So konting kwento lang habang kumakain kami, no? Tapos namin yung Aqua Museum ng halos 4 na oras. Sobrang tagal. Ang laki. Hanggang 5th floor siya. Kita nyo naman yung mga aquarium. Kaya talagang mas maganda. Pupunta ka dito. Ang start nila or open 9. Pwede na pumasok pero wala pang show. 10 start na talaga. So dumating kasi kami dito para mga 11 na eh. Pero sinasabi ko talaga, sobrang sulit. Isang part pa lang or isang attraction pa lang dito ang napupuntahan namin. Hindi pa talaga yung buong Sea Paradise. Okay, so next attraction dito na pupuntahan natin is etong Dolphin Fantasy kung saan papasok tayo sa aquarium na puro dolphin lang ang laman. So nakakatuwa pala dito sa mga dolphin, naririnig ko yung salita nila. Ayan. Parang nasalagin sa nila parang umiiyak. So talagang medyo nagtagal kami sa loob noon. At ito, paglabas namin is medyo padilim na. At ito, yung ilan sa mga restaurant na nandito mismo sa loob ng Sea Paradise. At hindi lang yan, dahil meron ding hotel dito na kung saan pwede ka magstay para talagang mas masulit mo at maikot mo yung buong lugar. Dagdag mo na rin dyan yung napakarami dito mga souvenir shops na pwede ka mamili ng mga pampasalubong at souvenir items na galing dito sa Sea Paradise. So next stop is Fureay Lagoon. Bakit?
Ayun na siya. Ibaw lawakan. So ngayon, nakapasok na tayo dito sa Fureay Lagoon. Pagpasok natin is ito yung bubungad sa atin. Parang maliit na swimming pool. Nakitang-kita natin yung dolphin. So siguro sa camera hindi masyado, pero kasi nasa ilalim siya. Pero mula dito sa view namin talagang kitang-kita mo yung dolphin. So ang purpose talaga nitong Fureay Lagoon is para magkaroon nga ng interaction dun sa mga animals. Kaso nga lang masyadong late na. And ibang booking din yon kung gusto mong mahawakan or ma-holding hands si mga dolphin dito. So kami yung sakop lang ng ticket namin is makapag-entrance dito and bibili kang another ticket para makapag-interact sa mga dolphin. Ayun na siya. Nakikipag-interact talaga. Kita rin si Yukito. Okay, so ngayon kumain lang muna kami dito bago kami umuwi. Siguro next time, pag bumalik man kami dito, doon naman kami sa amusement park. Talagang hindi na kinaya ng oras namin. Gawa nga ng, yun, sobrang laki na itong lugar. Ang daming attraction, ang daming pupuntahan. And ako, pinaka nagustuhan ko dito talaga is yung talagang sobrang mas malapit ka doon sa mga animals dito. Compare sa ibang mga aquarium na napuntahan ko dito. Marami akong animals na dito ko lang nakita. First time ko makita kahit nakapunta na ako sa ibang mga aquarium. And ikaw, yung anong pinaka nagustuhan mo dito? Yung sea lion, yung pinakahuli. Yun na malapit sa amin, no? So, cute yun. Ikaw, anong pinaka nagustuhan mo? Yung red panda, cute na cute ako dun sa red panda eh. Wala siyang talent, pero Oo. gumagapang-gapang, sobrang cute. Para kung first time ko makakita ng ganung klase eh. Overall experience. Maganda naman. Gusto kong bumalik eh, para dun nga sa, Sa mga rides. sa mga rides. Di na Sulit energy. naman yung 3,500. Tsaka ang daming klase ng animals, tas malaking place. Pero kung yung ride all you can yung kinuha natin, Ito hindi natin kinuha. nasa 5,000 yun eh. Pero buti na lang, hindi natin kinuha kasi hindi natin na ma-maximize. Pero mas maganda pa rin yung kung yung aquarium tsaka yung rides, mag-check-in. Mag-check-in sa hotel. Mag-check-in sa hotel dito. Parang take Kasi two na. sobrang pag. Siguro kung turista ka galing Pinas, mas maganda mag-check-in na lang. Tapos 2 days kayong magta-travel. Kung hindi ka talaga dito nakatira sa Japan, kulang talaga yung isang araw lang. Umalis kami sa bahay bago mag-10. Tapos dumating tayo dito mga 11 na. Then dun sa 10:30-ish. aquarium pa lang, 4 hours na yung inabot. And dito ko na siguro tatapusin yung video natin. At kung umabot ka dito sa pinakadulo ng video na to, maraming salamat sa'yo. Kita-kits ulit tayo sa susunod na adventure natin dito sa Japan. Bye!